Okay, bago tayo bumati ay babasahin ko muna ang isang katanungan ni Sona Angelo, Ona Angelo, o Sona Angelo. Okay, ang katanungan niya ito. Sir, ang nangyari sa tropa ko, pagbaba ng safety, pumalo si Hammer sabay putok. May laman ang chamber, parang sira ang safety. Okay, ah, hindi niya sinabi ko anong baril, pero palagay ko ay 1911 ito. Itong baril na to. Kasi yan ang mga kalimitan sakit ng 1911. So, ang sabi niya, nakasafe. Pag ibinaba mo yung thumb safety, pag ibinaba mo itong thumb safety, pumapalo yung hammer, pumuputok. So, ano nagiging problema nun? So, bago natin sagutin yan, babati muna ako ng isang mapagpalang araw sa lahat ng mga subscriber ko, lalo tigit sa mga OFW sa mampanikay ng mundo, umaga man, tanghali, gabi o hapon sa inyong kinalalagyan, ay dalangin ko nasa mabuti tayong kalagayan, malayo sa mga kapahamakan at malusog ang ating pangatawan. Importante yan dahil mayroon na tayong magkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Ayan, at sa mga masugit kong subscribers, nagpapa-shoutout shoutout kay Sumi Kamin. Okay. Hindi ko alam kung taga saan siya. Sumi Kamin, shoutout. Si Dandels Vlog. Okay. Shoutout sa iyo, Dandels Vlog. Dandels. Okay, suportahan natin ang YouTube channel ni Dandels. Okay. At gayon din kay Sir Eduardo Gamboa ng Pangasinan na laging nakatutok sa aking mga videos. Okay, gayon shout out na rin sa iyong manugang sapagkat siya biyanan ng aking best friend na si Eric Ragma, na siya dating chief firearms instructor namin dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Okay, ang aking I miss you best friend. Naka-for good na kasi siya eh. At gayon din sa kanyang magandang may bahay na si Erika Gamboa Ragma. Ayan. At saka isa-isa nilang Unica Iha na si Sheka. Ayan. Okay, at sasagutin na natin yung katanungan ni bakit daw pumuputok o naka-safe siya. Yan, ito. Meron tayo dito meron tayo dito isang 1911. Tinanggal ko na yung mga parts para makikita natin madali natin makita ang problema. Okay, ayan. Nakakak siya. Okay, ibig sabihin, iharap ko sa inyo safe. Naka-safe siya. Okay, naka-safe, nakataas yung safe. Bakit pag ibinaba ito ay pumapalo yung hammer sabay putok? So napakadelikado, baka makadisgrasya po. So ang madali lang yung problema na yan, fitting lang yan ng fitting ng thumb safety. So tatanggalin lang ninyo yung thumb safety. Yan. Tatanggalin lang ninyo yung thumb safety. Medyo mahirap tanggalin ito. Kailangan may kuko tayo eh. Ayan. Tatanggalin lang natin yung thumb safety. At kung mapapansin niyo ang loob nito, ito ang loob nito. Parang may tatlo siyang kanto. Isa, dalawa yung nasa gitna, at pangatlo. Ngayon, pagka pinudpud ninyo ito nasa gitna, walang safe yan, walang safe. Walang safe yan. Kasi ito ang tumutukod dun sa dinadagdagan yan. Ngayon, pag napasubra naman ito nasa baba na to, ito,
Ito nakatukod ito sa ano. Ito nakatukod sa shape, dun sa sear. Nakuha tayo ng panturo. Masyado malit. Itong baba na to, pag itinaas ninyo, ito ang tututok sa sear para pag kinalabit, hindi gagana yung sear. Ngayon, pagka ibinaba yan, yan ay gagana na yung sear kasi hindi na yan siya tututok. Ngayon, pagka ito ay mahaba, pagka ito ay sobrang haba ito, sobrang haba. Ayan, ganyan mahaba ito. Pagka mahaba yan, ang mangyayari niyan, sasagiin niya itong sear. Ito yung sear nasa loob. Medyo maliit lang eh. Ito yung sear yung nasa loob na yun. Ay itutulak niya ito. Itong sear na to. Itutulak niya ito. Kuha tayo ng screwdriver. Itutulak niya itong sear na to. Itutulak niya. Hindi natin Yan, ito. Tutulak niya to. Yun. Pag sumabit siya doon, pipitik siya. Okay? So, yun ang problema niya. Tune up nito. Okay, ganyan ang nangyayari sa kanya. Yun. Kaya, yan, i-ano natin yan. Papakita ulit natin. Sasabit siya dito. Sasabit siya dito sa ano na to. Pagka in-unsafe niya, sasabit siya doon sa sear. Yun. So, andi dito ang diferensya niya. Ito. Pagka nakasafe at ibinaba, sasabitan niya yung sear ay magdi-disengage. So, yun ang problema natin. Ito. Kasi naka siya yun. Siya doon. Doon siya nakalapat. Ang isa pa, baka naman sinubrahan ng masyadong pinalambot yung trigger. Ang ginawa, pakita ko sa inyo. Ang ginawa, sobrang pinalambot yung trigger. Pinalis itong hammer. Ito, pinalis kiniskis ng liha. So, ang nangyari, tanggalin natin yung sear. Parang wag lang masagoy, wag lang mahipa ng hangin, kakalas. Tanggalin natin yung sear. Okay, ito yung sear niya, oh. Nakaganyan siya. Yan, kumbaga kunting-kunti lang. Umiksi na. Kumbaga nakaganon lang siya. Kaya once na ito masagi lang ito, kasi pag in-unsafe mo yan, kasi nakaganyan yan dito eh. Papakita ko sa inyo ang posisyon niya. Yan, nakaganyan niya siya dito. Nakasafe siya. Nakaganon siya, nakasafe siya. Ayun, nakaganon. Kaya pag ibinaba yan, at nasagi lang ng konti ito, ayun, papalo na yung hammer. So, sa palagay ko, andi dito ang problema. Mo. Masyado mong pinalambot yung trigger pull. Umiksi na. Kumbaga, dapat nakasakay siyang ganon, ha.
tingnan ninyo. Dapat nakasakay siyang ganun. Ngayon, umiksi na, kunting-kunti na lang yung ano. Malambot nga yung trigger eh. Ngayon, pag dumaan dito itong ano, dahil nga ito ay mahaba itong ano dito, itong ano na ito, parte na to, mahaba, nasasagoy. Siyempre masasagoy. Pag nasagoyan, kakalas na dito. Magdi-disengage na. Ayan o. Nakaganyan yan kasi. Dapat kasi ganyan yan. Ganyan. Ang nangyari, nakaganon na lang o. Ganon na lang o. Malit na lang. Maganda nga naman at malambot. Baka yan ay mga 1.5 pounds na lang. Pinalambot eh. Pinudpod ito ng pinudpod. So, pagka gano'n na ang problema, bibili na kayo ng bagong hammer. Kisa naman sa ayaw ko namang pabildapan ito kasi hihina ang bakal ninyo, baka magmalfunction. Lalong magmalfunction yan. Baka kung kailan ninyo kailangan, baka ipahama kayo. So, ganun. Kung ito na ang naging diferensya at napudpud na ito, at saka itong sir, bili na kayo na isang set na sir at saka hammer, saka palitan na ninyo. Ganun talaga. Pagka nasusubrahan ang lahat, okay, nasubrahan ang sarap. Kaya, inuulit ko, pagka ganun ang naging kaso ng inyong baril, wag lang itong masagoy. Wag lang ito. Mahipan lang ito ng hangin. Kasi itong parte na ito. Dito kasi dumadaan yung safety. Yan. Dito dumadaan yun. Itong tatlong parang may maliit na bundok yan. Ito. Nakaganyan siya dyan. Nakaganon. Lagay natin yung pinahulog. Yan. Nakaganon siya oh. Ito. Nakaganyan siya dyan. Ito. Wag lang ito masagoy. Kakalas na yung kanyang sear sa hammer. So ayan. At sana binabalikan ko kasi yung mga tanong na hindi ko nagawa ng videos. Sinagot ko lang sa Q&A answer para mas malinaw dahil ngayon lang tayo nagkamero ng 1911. Lahat ng mga 1911 na tanong ay sinasagot ko. So kung may follow-up question kayo, magtanong lang kayo at hindi naman ako nagsasawang sumagot sa inyong mga katanungan para mabigyan ng linaw. At kung may kulang pa at may maidadagdag kayo, so mag-comment lang kayo at babasahin ko na lang. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo sa mixin natin video at yung ibang mga katanungan pa. Kung nakalimutan kong sagutin yung mga itanong na ninyo nung una, itanong ulit ninyo kasi baka natabunan na, ang hirap ng hanapin. Ating piliting mabigyan ng linaw sa abot ng ating malit na kaalaman. So yan ang tanong ni Sonangelo. Okay? At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-iwan ng katagang. God bless us all. Thank you very much.